Magpapapintura ka ba ng bahay mo? Pero di ka makapag-decide kung anong magandang kulay para dito. Ano-ano nga ba ang magagandang paint colors na pwede mong pagpilian para sa iyong tahanan? Usapang kulay ng pintura naman tayo. Kung kayo interesado, panoorin mo ang videong ito. Ito ulit ang iyong Kuya Architect at una sa lahat, magpapasalamat muna tayo sa lahat ng sumuporta dahil umabot na tayo ng 100k subscribers. So dahil dyan, pinadalhan na tayo ng YouTube ng ating sariling silver play button. Yes naman! Hindi ko mararating ang milestone na to kung wala kayo, ang mga walang humpay at hindi tumitigil sa pagsuporta dito sa ating channel. Kaya hindi tayo mapapagod na gumawa ng mga videos na makakatulong sa mga tao about sa tips and information in house design and construction. Kaya muli, maraming salamat! Kung ikay bago pa lang dito, surely makakatulong ang mga videos natin kung naghahanap ka ng mga contents all about house design and construction at kung paano makatipid at anong pipiling materialis para sa itatayo mong bahay. So, better subscribe and join our growing family. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So again, sa video ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang color scheme na pwede mong pagpilian para ipintura sa iyong bahay. Alamin natin ang iba't ibang style ng bahay kung saan babagay ang mga kulay nito. Atin ring i-discuss ang mga dapat gawin at dapat iwasan sa pagpili ng pintura at kulay nito sa ating mga bahay. Kung ready ka na, let's go! Ngayon, babase natin ang magandang kulay sa mga iba't ibang klase or style ng bahay na gusto mong itayo. May iba't ibang color scheme na bumabagay sa certain style ng bahay. So, again, ating pag-usapan. Una, ang may pinaka-simple at modern na kulay ng bahay, ang Modern Zen style. Kung mapapansin nyo sa style na ito, ang base color ng structure ay either white, off-white, gray, light cream, at iba pang neutral colors. Masasabi natin na sa style na ito ay hindi vibrant or matingkad yung mga kulay na ipipinta mo. Mas relaxing, mas malinis kasi nga neutral siya. But in terms sa accent color sa isang modern Zen na bahay, tulad ng kulay ng trimmings, framings at mga moldings, kaya sa mga bintana, roofing at ledges at iba pang horizontal and vertical edges ng structure. Mas darker in shade, gaya ng black, dark gray, dark brown at iba pa. Ang mga darker colors na ito ay nagko-contrast sa white or off-white na base color, kaya meron siyang dating na parang edgy or mas modern tignan. So again, in general, pag sinabing modern Zen, yung style ng bahay, ang base color ay neutral at yung accent colors ay darker colors. Now, kung gusto mo talaga ng more classical or European style ang magiging bahay mo, you can use the warmer and more vibrant shade para sa base color mo. Yung mas mga matitingkad na kulay ang dapat mong piliin. Kaya ng burnt orange, yellow, hot pink, mustard, or yung copper color. Again, yun yung mga matitingkad na kulay in the warmer shade. But kung hindi mo naman trip or gusto yung mga vibrant at warm colors, then you can also use the pastel ones para sa yung base color. Well, pag sinabing pastel, ito lang yung lighter shade ng mga original na colors. Yung mga lighter shade includes like light blue, light pink, green, light purple, at iba pa. Again, pag sinabing pastel, mas pinalighter lang yung kulay ng mga yun. Again, kung hindi mo gusto yung warm at vibrant colors, pwede mong gamitin yung pastel colors para sa classical or European look ng bahay mo. Anyway, both warm and vibrant and pastel colors para sa classical or European style ng bahay ay binabagayan ng white accent sa mga moldings, trimmings at sa mga frames. To tone down kasi yung white at hindi niya inaagawan ng shade ang mga colors na ito. Total ang magiging effect
at hindi magmumukhang parang may border or parang mukhang drawing kung ang gagamitin mo na pang trim or moldings or sa accent colors ay yung mga darker colors. Again, warm, vibrant, and pastel base colors ay maganda sa white accent color paints. Now, from classical design, punta naman tayo sa more rustic style. Ito ang industrial style ng bahay naman. So, kung alam mo yung skypad na tirahan ni Engineer Slater Young, well, most likely, alam mo yon. Yon sa matatawag nating industrial style na bahay. Valid kasi ang mga bare concrete at stone finish at mga metallic elements. So, if kung gusto mo ng ganitong type na bahay, syempre more on the shades of stones ang magiging kulay ng bahay mo. Ang base color mo ay pwedeng ash or dark gray. Tapos ang mga accent colors sa framing, trimmings, at sa iba pang vertical at horizontal edges ay pwedeng metallic colors naman. Ang copper or silver na mga kulay. Pwede ring magsama ng wood shades, especially sa ceiling or sa may decking. Gaya nito, again sa skypad. So again, kung trip mo ang style na ito, then choose dark colors with metallic shades para sa iyong bahay. Before we continue again, iniimbitahan ko kayo para i-check ang iba pa nating mga videos sa channel na ito. Di lang tayo nagdi-discuss ng mga materyales at mga finishing, kundi nandito rin yung mga iba't ibang pamamaraan para makatipid at makasiguradong tama at matibay ang ipapagawa nating parte or ang buong kabahayan. Again, iba't ibang materials, design tips, at mga bagay-bagay concerning construction ay nandito sa ating channel. So, check nyo na ang iba pa nating mga videos. Now, let's go back sa ating topic again. Ngayon, pag-usapan naman natin ang iba pang mga color schemes na nauuso at common sa mga bahay natin. Example nito ay ang nauuso ngayong Scandinavian na style ng bahay. Pag sinabing Scandinavia, ito ay region sa Northern Europe. Kaya makonsider as European style. Pero mas neutral yung mga kulay. Again, dahil neutral yung kulay, ang base color nito ay maaring white, off-white, or gray. At ang mga accent nito, again, ay mga deep wood shades or yung mga dried na mga kahoy. Usually, medyo may pagka-brown na medyo may pagka-gray. Basta, yung mga kahoy na katulad nito. Now, from colder region, punta naman tayo sa mas mainit. Ito naman yung mas nababagay dito sa atin. Ito yung tropical style ng bahay. Specifically, Asian tropical. Ganon. Base color nito ay pwedeng bare concrete or yung grayish. Pwede rin yung white or off-white. Pag sinabing Asian tropical, meron yung touch ng nipa or yung mga touch materials gaya ng brown colors or organic or masasabi nating wooden effect sa mga accent. So basically ito yung makikita nating kulay sa mga resort or tropical villas gaya ng mga ganito. Kung trip mo na parang resort feel yung bahay mo, well, apply mo na ang color schemes na to. So, after nating pag-usapan ang iba't ibang color combinations and schemes base sa mga iba't ibang styles ng bahay, i-discuss naman natin ang mga dapat iwasan sa pagpili ng kulay ng pintura na gagamitin natin sa ating mga bahay. Una, iwasan ang paggamit ng napakaraming shade or kulay na ipipintura natin. Low lang dapat yung shade at most. Isa yung base color para sa ating mga walls at iba pang malalaking structural element. Ang accent color, again, ito makikita sa mga framing, moldings at mga trimmings. Pangatlo, yung auxiliary colors. Ito naman yung kulay ng mga mas maliliit na mga elements tulad ng decoration, art, ornamentation. Again, yung tatlong yon ay dapat magkako-combine to form an specific style ng kulay ng bahay. Kaya ng mga pinag-usapan nating iba't ibang styles ng bahay sa earlier. Kung napakaraming kulay at hindi naman nagko-complement to each other,
maging tinatawag nating chop suey yung color combination ng bahay mo, which is hindi magandang tignan. Again, 3 color at most at dapat bumagay sa style ng bahay mo. At tandaan natin sa pagpili ng pintura, di ba nasabi nating 3? Iwasang pagsamahin ang primary at ang mga secondary colors gaya ng mga ito. Magmumukha kasing more plastic or hindi organic yung aesthetic ng ganito. So, okay lang siya for digital or graphic design. Pero pag sinabing kulay ng bahay, well, masyadong nag-aagaw o nag-aaway ang mga kulay na to. For pag pinili mo yung red, yellow, at blue, magmumukhang flag yung bahay mo, which is kung patriotic ka, eh, okay lang. But again, hindi ito pumapasok sa mga styles ng bahay na ating nabanggit. Pinili mo yung green at saka red, ako, magmumukhang Pasko lagi yung bahay mo. Which kung trip mo naman ay okay. But again, wala ito sa mga style na pasok sa diniscuss natin. So, ikaw bahala kung anong gusto mong kulay. Pero kung ako ang yung tatanungin, well, I will stick with the color schemes na nabanggit natin earlier. More than the aesthetic aspect ng pagpili ng kulay ng ating pintura, may thermal implication din ito sa ating bahay. Thermal in the sense na nakakaapekto ito ng solar heat absorption or yung pag-absorb ng init mula sa sikat ng araw papunta sa loob ng ating bahay. So, general rule, kung ayaw mong mainit masyado ang bahay mo, well, wag kang magpintura ng darker colors. Lighter color kasi tends to reflect solar radiation or yung sikat ng araw pabalik. So, magkakaroon ng less absorption of heat sa mga surfaces ng ating bahay. And darker colors absorb more solar heat. So, kung mas madilim yung kulay na pintura mo sa yung pader, eh, mas ma-absorb nito ang init ng araw. Kaya kung may isang surface ka na directly exposed sa sunlight, eh, wag mo itong pinturahan ng darker colors. Again, mag-a-absorb ito ng maraming solar heat. So, ayun ang ilang mga tips sa pagpili ng kulay ng pintura ng ating mga bahay. Meron pa tayong isang video na nagdi-discuss ng mga kapalpakan sa pag-apply naman ng mga pintura at kung paano ito maiwasan. I-check nyo rin yung video nyan after this video. Well, sana nakatulong ang ating discussion ngayon kung may concern kayo about paint colors. Kung may natutunan kayo sa video ito, huwag kalimutang mag-like at i-share. Kung may katanungan naman or opinion about this topic, just write it down on the comments below. Huwag kalimutang i-check pa ang ating ibang videos for more information about house design and construction. And ito ang yung Kuya Architect. Salamat sa patuloy na suporta at kita-kita tayo ulit sa susunod nating videos. Bye! Again, salamat!